Hi guys, ito na nga pala guys yung part 2 ng pagbakasyon namin sa Palawan. So tuwang-tuwa nga ako dyan sa bunso ko at saka sa pamangkin ko. Nagkakasundo na silang dalawa. At yung dalawang panganay ko, busy-busy sa cellphone kahit walang signal. Ano yan, Jang? Uy, nangyari sa'yo? Wala, tulog na si ate yan dyan? Ha? At hinanap ko nga si Sanya, dito ko nga siya nakita sa loob ng kwarto. At habang tulog yung isang pamangkin ko, pinaglalaroan niya yung ipit ng buhok ng ate niya. At ang nakakatuwa, hindi niya tinatanggal, hinahawak-hawakan lang niya. Ang sarap panoorin nito mga pamangkin ko at saka yung bunso ko. Naglalaro talaga sila. Masaya sana kung malapit lang kami rito para lagi sila magkikita, magpipinsan. Kaso wala napunta kami sa Manila. Nakakauwi lang kami dito pag nakaluwag-luwag sa budget. Nakakalungkot nga isipin na after 7 days uuwi na naman kami. At buti na lang nag-i-enjoy talaga dito yung bunso ko. Samantalang yung panganay ko, ayaw na umuwi kami sa Palawan kasi wala nga daw wifi at saka walang computer. Iba na talaga yung mga bata ngayon, wifi na at saka computer ang nagpapasaya sa kanila. Kaya nga lagi ko sinasabihan, ayaw ba makita si lola mo at saka yung mga pamangkin mo, pati yung mga tita mo. Ang sagot naman niya sa akin, nakikita naman daw niya sa video call. O diba, ang galing niya magdahilan. So that time guys, pupunta nga pala kami sa ilog, maliligo kami. Buti na lang talaga may kaibigan yung kapatid ko na may sasakyan. Wala nga lang upuan pero carry na yan. Ang importante, may masakyan. Ang sarap nga ng tulog ni Angel at ni Sanya. At syempre, hindi mawawala ang aking mahal na nanay na sa likod ko lang. Super ganda talaga ng view dito. Nakaka-enjoy pag nagbabiyahe. Puro green forest ang makikita nyo dyan. Puro bundok. Sa Palawan kasi guys, inaalagaan talaga nila yung kagubatan. Sa bahay nga namin, kabilang kalsada namin ay gubat na. Kaya sa gabi talaga super lamig. Talaga pagdating sa madaling araw, super lamig. Kala mo may aircon talaga. Kaya nga ng panganay ko, 2 clip fan lang. Katumbas na ng isang aircon. Kaya super lamig talaga pag madaling araw. So fast forward, dyan dito na nga kami sa resort na pupuntahan namin. Entrance pa lang guys, ang ganda na. Kaso sa totoo lang guys, hindi ko talaga nagustuhan kasi ang lalaki ng bato guys, tapos ang lalalim pa. Pag nagsiswimming kasi kami guys, iniisip ko kagad yung mga bata kung mag-i-enjoy ba sila o hindi. Panay nga ang saway ko dyan sa mga pamangkin ko kasi punta sila ng punta sa gilid. Pababa kasi yung ilog kaya natatakot ako baka biglang madulas at gumulong doon sa mga batuhan. Maganda naman dyan guys kasi may cottage din silang pwedeng rentahan. Pagdating sa ilog, maghahanap ka lang talaga ng pwedeng paliguan ng mga bata. At yung mga pamangkin ko nga nagyayaya na, maligo na daw kami. May malalim na part dyan guys. Kung talagang marunong kang maglangoy, mag-i-enjoy ka talaga dyan sa ilog na yan. Hindi ako marunong maglangoy kaya hindi talaga ako nag-enjoy. Pero kahit papano naman, naging masaya naman kami kasi nagka-bonding kami ng mga pamangkin ko at sa mga kapatid ko. Nakahanap na nga kami kung saan kami pwedeng maligo kasama yung mga bata. At napakagaling talaga ng panganay ko, pinabayaan niyang umaanod yung tsinelas niya, tinabol ko na nga kaagad. Kala niya siguro swimming pool lang yung pinapaliguan namin, kusang babalik yung tsinelas niya. At si Sed nga, ayan na nga, inaantay ako at gusto na rin niyang maligo. Gusto niyang maligo guys pero nalalamigan siya. Ewan ko ba sa mga batang yan, ang bilis nilang lamigin. Kahit si Sanya, ganyan din. Kaya ang ending, hindi sila nakakaligo ng maayos kasi ang bilis nilang lamigin. Buti pa itong mga pamangkin ko at panganay ko ay enjoy na enjoy talaga sila. Ang sakit lang talaga sa paa yung mga bato ng ilog. Hindi ka pwedeng maligo na hindi ka nakatsinelas. Dulas pala ng tsinelas na gamit ng panganay ko kaya pinalitan ko na lang ng tsinelas na gamit ko. Para di baling ako na lang yung madulas, wag lang yung anak ko. In fairness, ang ganda talaga ng view dito. So ayan na nga, para mag-enjoy na si Sed, nilubog ko na sa tubig kaso lang grabe yung yakap niya sa akin, nilamig ka agad. Pati pa yung pamangkin ko na kasing edad niya, nag-i-enjoy talaga. Ano ba naman hindi lamigin yung bunso ko kasi umuulan na that time guys. Malamig na yung tubig ng ilog tapos umuulan pa, nakakainit. Hindi nakisama yung panahon sa amin that time. Kahit ako nilalamig na rin dyan pero gusto kong mag-enjoy yung mga bata. Manglubog lang kami dyan sa mababaw na tubig kasama yung mga bata. At dahil nga madulas yung tsinelas na gamit ko, muntik pa nga kaming nadapa ni Sed.
Dahil hindi na kaya ni Setsed yung lamig, inahon ko na siya kagad. At napasana all na lang talaga ako sa nanay ko. Ang galing niyang lumangoy. Grabe, super lalim pa naman dyan guys, banda. Lampas tao yung lalim, kaya nakakatakot dyan pupuntahin yung mga bata. Sama din pala nga namin guys, yung kuya ko at saka yung kapatid kong lalaki dyan. Hindi pa sila, ang gagaling nilang lumangoy kahit anong lalim ng tubig. At tinanong pa nga ako dyan ng nanay ko kung marunong ba daw ako lumangoy. At sabi ko nga, hindi ako marunong lumangoy. Kung marunong ako lumangoy, kanina pa ako lumalangoy dyan. Super ganda talaga ng view dito. Mga bato lang nga talaga guys, super laki ng mga bato, nakakatakot pagdating sa mga bata. Ang baon nga pala namin dyan guys ay mangga, pansit, soft drinks, tinapay, chicheria. Kaya ang ending kinabukasan, pururot kami lahat. Naisip ko pa naman dahil sa pansit, kaya siguro kami nagpururot kasi ako pa naman nagluto. At sabi nga ng nanay ko, pinagsamang pansit ba naman, chicheria, mangga, tapos soft drink. Siyempre, alam na ang susunod, pururot na talaga. Super lakas na talaga ng ulan that time guys, kaya tumigil na muna kaming maligo. At si Sanya, tingnan nyo naman, parang ayaw niya ng maligo dahil malamig nga. Pero pinilit ko pa rin siya maligo dyan guys, kaya kinabukasan, nilagnat siya at nagsuka. Pasukan siguro ng lamig yung tiyan niya. Nakakatuwa pa tong baka na to kasi lumalapit siya sa mga tao. Nangihingi ng pagkain at itong pamangkin ko takot naman. At syempre, ang mga tito, pag takot na takot yung pamangkin, tuwang-tuwa. Dahil nilamig na nga ang lahat, umuwi na nga kami. Nasa isip ko nga dyan, yung sinampay namin, hindi namin nakuha. Ito talaga yung masayang moment ng buhay ko, yung makasama ko yung mga pamangkin ko, nanay ko, at saka mga kapatid ko. Pwede nga lang kaming lagi na lang ganito, magkakasama kami palagi. Kaso hindi na pwede, may kanya-kanya na kaming buhay. Karoon pa nga kami ng pag-asa dyan kasi may tuyo kaming nadaan ng kalsada, kaya pagdating namin dito sa bahay, tuyong-tuyo yung sinampay namin. Sabihin doon lang talaga sa niliguan namin banda ang may ulan. At kinabukasan nga, pinagupitan ko na yung panganay ko sa kapatid kong barbero. Hindi ko talaga to pinagupitan sa Manila kasi gusto ko talaga yung kapatid ko yung magugupit sa kanya. Yung asawa ko kasi ang nagpagupit sa anak ko, hindi nasusunod yung gupit na gusto ko. Ang kapal kasi ng buhok ng anak ko guys, kaya ang bilis lang bumaba ng buhok niya. Ang gusto kong gupit niya, yung super nipis talaga para matagal-tagal tumubo. Si ading nagahulog eh. At ayan nga pala guys, yung pamangkin kong babae, super pilya ng batang yan. Tipong naisip mo palang, nagawa na pala niya. At ito namang mga bulinggit kong pamangkin, gusto rin nila, may table din sila, gaya-gaya talaga. Correct. Grabe ang lakas ng ulan dyan. 3 araw na lang uwi na kami. Umulan pa ng malakas. Hindi makalabas-labas yung mga bata kasi ang putik sa labas. Tingnan nyo naman yung ulan guys. Super lakas talaga. Yung bahay nga pala namin guys ay tabing highway lang. At yung kabilang kalsada ay gubat na. Kaya pag madaling araw talaga super lamig dito. Lalo nang umulan na ganyan guys. Pagdating ng madaling araw, grabe super lamig. At nagluto nga ako ng spaghetti dahil ang daming spaghetti sauce sa rep. Kaya bumili na lang ako ng pasta. Ang sarap talaga magmerienda habang umuulan.
So ayun na nga, hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming salamat sa mga nanood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell